Ryan, kumusta na ang sitwasyon dyan sa iyong lugar at ano-ano ang mga paghahanda ng Bicol sa paparating na Bagyong Pepito? Yes, Monica, magandang gabi. Dito nga buong maghapon sa Naga City at sa buong probinsya ng Camarines Sur ay hindi pa nakaranas ng mga pag-ulan o anumang na hangin dito sa probinsya. Pero naghahanda na ng lubos yung ating mga kababayan, 10 ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur at ng buong Bicol Region sa posibleng pagtama nitong si Bagyong Pepito dito sa Bicol Region. Sa ipinalabas na Memorandum number 68 of 2024 ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, dito sinasabing nananatili sa red alert status ang buong konseho dahil sa paparating na Bagyong Pepito. Ayon sa Weather Bulletin ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kabilang kasi ang kabikulan sa posibleng makaranas ng matinding pag-ulan at malakas na hangin na posibleng magdulot ng matinding pinsala. Kaya kanina isang emergency meeting ang isinagawa ng PDRRMC Catanduanes. Dito ipinaabot sa mga ahensya ang mga hakbang na kanilang isasagawa upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Ayon kay PDRRMC Chairperson Governor Joseph Buboy Cua, magsasagawa ang PDRRMC at ang mga ahensya ng preemptive measurements kabilang ang pagsisiguro sa mga pangunahing kalsada para sa clearing operations at operasyon ng relief at rescue teams. Habang ang ilan sa mga residente ay abala sa pamimili ng plywood, kahoy, tie wire, trapal, mga panali at mga pako. Gagawa na sila ng typhoon guard para sa kanilang mga bahay na magsisilbing proteksyon sa malakas na hangin. Pang-protect sa mga bintana, preparing, concrete nail, tie wire, pako, tsaka yaan. Tsaka mga foods para sa preparation. In case man na mangyari yung malakas, preparado ang loob ng bahay. Nung rolling, kaya dapat maging alerto na, ready. Maging ready always para ligtas ang lahat ng family. Habang sa Sorsogon, binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pagkakaroon ng lahar flow mula sa bulkang Bulusan. Bagamat ibinabana ng ahensya sa zero alert level status ang bulkan, posible pa ring magkaroon ng pag-agos ng volcanic materials mula sa bunganga ng Bulusan kung makararanas ito ng malalakas na pag-ulan. Pero meron po tayo mga lumang lava flows dyan sa tuktok ng bulkan na maaari pong nagalaw, yung mga nalulupa na lava flows, maaari po itong matinding pag-ulan. Ito pong mga maaring daluyan ng potensyal na lahar kapag tayo po ay nagkaroon ng matinding pag-ulan. Maaga namang nagsuspindi ng pasok sa lahat ng trabaho o opisina ng gobyerno sa buong lalawigan ng Albay simula bukas November 15. Subalit ayon sa PDRRMC Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO Advisory Number 28-2024 na ipinalabas ni Albay Acting Governor Baby Glenda Ong Bungaw na nanatiling may pasok ang mga ahensya na ang mga tungkulin ay may kaugnayan sa public safety, disaster risk reduction, health at mga kaugnay na serbisyo. Habang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nagsuspindi na rin ng land travel sa mga bus at truck na tatawid sa Matlog Port patungong Visayas at Mindanao simula ngayong araw. Ito ay base na rin sa rekomendasyon na inilabas ng Office of Civil Defense Regional Office 5 at ng NDRRMC para maiwasan ang paglobo ng mga naantalang pasahero sa iba't ibang port sa Kabikulan. Monica, bukas ng umaga nakatakda ng magkaroon ng mass evacuation ang Environment Disaster Management and Emergency Response Office o EDMIRO dito sa Camarines Sur sa mga lugar ng Nabwa, Bula, Baaw, Kamaligan, Gainsa, Milaor at Minalabak. Kabilang kasi ito sa mga low-lying areas dito sa probinsya ng Camarines Sur. At yan muna ang latest live mula dito sa Naga City, Camarines Sur. Balik sa iyo, Mon. Maraming salamat, Ryan Salatandol.